Hindi lang pala pagkain, damit at gadget ang nabibili ngayon, pati na rin ang ranking sa survey, Paring Martin. Grabe naman yan. Yan ang binunyag ng tumatakbong senador na si Attorney Lorna Capunan at maging si Toots Ople. Sa impormasyon sa area kung saan gagawin ang susunod na survey ng SWS at Pulse Asia. Ang kapalit nito, malaking halaga ng pera. Naku, tinanggi ng Pulse Asia mga paratang ni Capunan. Wala naman tugon ang social weather station sa ulat na ito. Bukod kay Capunan, nakatanggap din daw ng alok ang senatorial candidate na si Toots Ople. Kaugnay niyan, makakausap natin siya sa linya ng telepono. Magandang umaga po, Ma'am Toots. Magandang umaga, Erwin at saka Martin. Ma'am, ito pong kwento po ninyo at ni Capunan. Ni Attorney Lorna Capunan, medyo nakakabahala po. Pero ito ho ba ay kausap po ninyo yung isang tao face-to-face o ito po sa telepono o internet lamang, Ma'am Susan? Erwin, kasi kahapon, sa media sa Iloilo kasi kami, Opo. Doon sa press con, ang tanong ay tungkol sa ano ang reaction namin sa mga senatorial survey. Opo. Tapos noon, si Attorney Capunan, in her answer, binanggit na may tumawag sa kanya. Na yun nga, in exchange for a certain amount of money, ibibigay yung information, saan gagawin yung survey, kailan. Tapos sabi ko, parang spontaneously, uy, ako rin nakatanggap ng ganyang alok. Yung sa akin, Martin tsaka Erwin, via text. Aha. Yung kay may tumawag sa kanya. Sa akin, via text, na-save ko nga yata kasi pinadala ko sa lawyer ko tsaka sa daughter ko yung text. This was in November. Opo. Kaka-file pa lang. Magkano po, ma'am, ang hinihinging pera ng mga survey company at which survey company messaged you? Wala eh. Kaya nga, sana wag isipin ng PULSE at ng SWS na anong tawag nito, inaatake namin yung integridad nila, no? Kasi yung sa akin, I can only speak for myself, yung alok ay ganito. Ma'am, gusto mo ba ng intel, yun ang ginamit na word, intel, tungkol sa kailan yung next survey at saan gagawin. Tapos, parang yung result, pinapangako din niya, na i-email niya sa akin. Ibig sabihin, imbis na mag-subscribe ako na napakamahal, which I don't do anyway kasi wala akong pera, ipapackage niya na ibibigay niya sa akin kung saan gagawin, kailan gagawin. Pag lumabas yung result, ipapadala niya ako ng kopya via email. Ma'am, kilala niyo po ba yung number na nag-text sa inyo or itong nag-text sa inyo ay may contact sa isang survey company o sino itong tao ito o you don't have any idea at all basta lumabas na lang yung text sa number niyo? I don't have any idea at all. Naputol yung usapan namin kasi nung nagbigay na siya ng amount, which if I remember right, nasa parang 35,000. Naisip ko, ano ba naman, parang feeling ko lang kasi parang text scam. Ayun. Oo. So, ginawa ko lang, pinorward ko yung text sa lawyer ko, pinorward ko sa anak ko, at tapos binura ko na. Okay. So, pero kaya nagulat ako na sa case naman ni Lorna, tinawagan siya. So, hindi ko alam kung one and the same person. Kaya sabi ko nga sa PULSE, sa SWS, sa anumang survey firm, kasi sa akin hindi binanggit ko anong survey firm eh. So, ang pakiusap ko sa kanila, or siguro, para sa kabutihan nila, kausapin nila kami and kausapin din yung ibang candidates.
Hello? Alright, yes ma'am. Kasi, kasi Sherwin, mabilis. Kung sa team namin, sa team ni Grace, o dalawa na kami pala na naalok, I'm sure meron ding iba, di ba? Aha. Anyway, Ma'am Susan Toots Ople, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo po sa amin. Thank you and good morning to you, ma'am. Thank you po. Thank you. God bless. Thank you po. Sa punto ito, partner, makakausap naman natin sa inyong telepono si Professor Eric De Torres, Chairman ng Political Science Department ng University of the East. Magandang umaga po sa inyo. Prof. Magandang umaga din po. Magandang umaga po sa mga tumatangkilik na inyong programa po. I'm sure, sir, narinig po ninyo yung pahayag ni kagabi ni Attorney Lorna Capunan and Susan Toots Ople kanina laang na inalok daw sila allegedly ng ilang tao para tumaas ang rating sa mga survey. Sa tingin ho ba ninyo, ito ay legit o ito mga nag-alok-alok na ito ay parang mga text scam lamang ho ito? Sir, what do you think? Una po sa lahat, nakakalungkot isipin at may mga ganito pong klaseng tao na o may mga ganitong pong klaseng aksyon pagdating sa malapit na po ang ganitong panahon ng eleksyon. Una po kasi ang survey bilang isang professor, isang kasangkapan upang malaman o magkaroon po ng assessment na malaman po kung anong takbo ng mga bagay-bagay. May mga gusto kang malaman kung anong area na gusto mong palakasin sa iyong kandidatura, anong pwedeng programang iyong maiahin. Nakakalungkot isipin na nagiging instrumento ito upang gawing pagkakitaan ng ilang mga tao para sa kanilang benepisyo. Sa aking tingin, ito very untimely or very timely na kung saan lumalabas yung mga ganitong klaseng pagkakataon pagdating ng eleksyon. Ngayon, kung sila ay inoffer, ang unang katanungan dyan, kung tumaas ba sila sa survey, magkakaroon ba siya ng significant effect in terms of preference ng mga tao sa pagboto sa kanila. It's very worrisome, Prof. Ako naman, tinitinan ko sa angulo, sa perspective na dito po sa amin, sa trabaho namin, sa media, madalas kaming makarinig ng mga, bakit ang daming ads ngayon ni ganito? Ba't ang daming ads? Kasi survey period. In the first place, dapat hindi natin alam na may survey. Hindi ho ba? Tapos number 2, kung perception game ito, parang niloloko natin sarili o niloloko nila ang sarili nila. Kasi kung survey period, tsaka lang sila bubomba ng advertisement, tsaka sila maggagawa ng mga strategy sa kanilang PR, media, etc. Opo. Yun nga po nakakalungkot nga pong isipin kasi kung sakali po na ikaw ay pumayag, tama po yung inyong sinasabi, parang niloloko mo lang ang iyong sarili. Pero isa rin din siyang pagkakataon upang makita mo kung saan ka malakas, saan ka mahina, ano yung dapat mong estratehiya na aaaring gawin. Pero tama po yung sinabi ninyo, hindi po ito kinakailangan na dapat ilahad o isa publiko po. Kasi ang survey, medyo po yan kailangan din po nating respetuhin yung impormasyon na kaakibat nito dahil siyempre politika, maaaring malaman ng kalaban din. It's basically a game that is very yung secrecy nito kailangan impormasyon maprotektahan. Sir, panghuling katanungan na lamang po sa akin, usap-usapan, bulong-bulungan ho dyan sa mga lansangan kasi para nagka-factuate itong ating mga survey. Maya-maya, isang kandidato sa taas, maya-maya, iba sa baba. Parang hindi ho, Consistent. Hindi po siya consistent. Ngayon, tingin tuloy ng ilang kababayan natin. At ang tanong, hindi kaya nababayaran yung nagpapasurvey, nababayaran yung survey company, sabihin, pwede bang taasan mo yung number ko dyan? What do you think, sir? What is your assessment? Alam niyo po, ang tingin ko dyan, of course, syempre, depende naman po kung sino po talaga ang nagparan ng survey. Opo. Of course, syempre, meron pong confidentiality pagdating po dyan sa kung sino po yung nagbayad o nagpatakbo po ng survey. Pero makikita po natin in terms of the way how survey firms right now, hindi rin din naman po din nagkakalayo. Kasi kung titignan po din natin,
nag-iiba yung kung sino po yung placing, pero makikita din po natin hindi rin din po nagkakalayo masyado yung agwat ng bawat kandidato. For example, yung kay VBB, yung kay Vice President Binay at saka kay Grace po. Ganon din po kay Senator Bongbong Marcos at saka kay Senator Escudero. Iba-iba po yung nilalabas ng firm. Medyo may konti lang pong pagkakamali at may konting agwat. Pero almost the same rin din po eh. May margin of error naman po silang tinitignan. Pero in terms of consistency para sa akin po eh magbabago pa rin din siya. So what Kasi you're hindi pa saying, naman po ganun final. what you're saying, Prof, para sa inyo, credible pa rin po itong mga survey companies na ito, itong mga survey na ito? Alam niyo po, to a certain degree or to a certain extent, masasabi pa rin din naman po natin na in terms of credibility for the candidate's purpose, para sa reference po ng candidate, makikita po natin na kung ako po isang kandidato at ako ay nagpara ng survey para sa aking sarili at meron po akong gustong malaman, masasabi ko po na yung magiging resulta makakatulong po sa akin para ano po yung pag-evaluate ko. Pero another question is pagdating po sa publiko, kasi hindi rin din po natin alam bilang mga publiko na meron po bang alteration, meron po bang dagdag, meron po bang bawas. Yung po yung yung po yung medyo may malaking katanungan. How reliable. Pero would you agree with me, Professor Eric Torres, sir, na sabihin na natin, granting, na walang dagdag, patas yung survey ginawa. Pero kung ako yung kandidato at ako nagpa-survey at alam ko kung kailan yung survey na yon at bombahin ko ng advertisement sa media, papuntahin ko ng mga tao ko doon para mamigay ng mga polyeros, etc., hindi ba parang manipulated na in a way yung survey? Kasi ako lang nakakaalam kung kailan mangyayari yung survey. Okay po. Usually naman po, yung strategy sa survey is random. Usually din po kasi, bakit hindi po siya ganun, pwede natin sabihin na ganun ng yung reliability din po niya. Usually po kasi, pag nag-conduct ng survey, most of the time, yung pong team na bumababa sa community, sa labas lang po yan eh. Example, sa isa pong barangay o isang komunidad, meron po po yung loob-looban. Tanong, gaano po kalaki o kalawak yung populasyon ng loob-looban ng pinaka-iskinita na pati po yun nasusuyod ng survey team. Pwede po nating sabihin na isang, halimbawa po, daan ang populasyon o libo ang populasyon ng isang iskinita papasok sa loob na marami pong botante dyan. Kung saan ang nahagip lang po ng survey team yung nasa may labasan. Of course, siyempre, paramihan po yan ng at least usually 1,400 to 2,000 random na population yung kanilang titignan. Pero tanong, in terms of reliability, meron kang gustong malaman, oo, nakuha mo sa 2,000, pero paano yung pang ibang 2,000 na nasa loob-looban at ibang lugar na hindi mo nahagip? Very well said. Kasi depende yan sa saklaw ng team mo eh. Very well said, Professor Eric De Torres. Maraming salamat, Prof. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Professor. Maraming salamat po. Bukas po ang aming programa sa pamunuan ng SWS at sa Pulse Asia para sa panig nito kaugnay sa issue ng mga ibinibenta o manong mga survey. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.